Nagkaroon ng matinding katahimikan ang paligid ng tanungin ni Ignet si Irene sa sumali sa kanilang Black Knights. Sa kabilang banda naman, si Cubharo ay nagtataka kung paano nalaman ni Ignet ang pangalan ni Irene kahit na ito pa lamang ang una nilang beses na pagkikita. Ngunit hindi lang iyon ang nakapagtataka, dahil inanyayahan ni Ignet si Irene na sumali sa Black Knights kahit na hindi pa niya nakita ang kakayahan ni Irene, iniisip ni Cubharo kung ano ang nangyayari. Ngunit, wala pang ilang sandali ang nakalipas, sumagot si Irene at tinanggihan ang alok ni Ignet na sumali sa kanilang Black Knights kaya naman napalingon si Naruro at Cubharo kay Irene sa sobrang gulat. Ngunit si Ignet ay napangiti lang sa sagot ni Irene dahil napakabilis niyang tumanggi. Tinanong ni Ignet kung ano sa kanyang alok ang ayaw ni Irene at bakit niya ito tinanggihan ng ganon na lang kabilis ng hindi pinag-iisipan. Bago pa man masabi ni Irene ang rason sa kanyang pagtanggi, sinubukan ni Ignet na kumbinsihin siya sa pamamagitan ng pagsabi kay Irene ng mga merit sa pagsali, ngunit wala siyang maisip na makakapagpabago ng isip ni Irene. Gayunpaman, humingi si Irene ng tawad kay Ignet dahil kahit na anong gawin na pagkumbinsi sa kanya ni Ignet, desidido si Irene na hindi sumali sa Black Knights. Matapos marinig ito kay Irene, tinignan siya ng naninisik na mata ni Ignet. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Irene sa kanyang buong katawan ng matinding pressure mula kay Ignet. Tila ba walang makakatakas sa mga mata ni Ignet sa sandaling ito. Ang ginawa ni Ignet ay pamilyar kay Ruro, dahil nang makilala nila si Gerog, ginawa niya din ito kay Irene para tignan ang nasa loob niya. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil ang antas ni Ignet ay higit na mas mataas kay Gerog, mas matindi ang kanilang nararamdaman ngayon. Matapos tignan ni Ignet ang kaloob-looban ni Irene, siya ay napahinga na lang, dahil base sa kanyang narinig, mayroong binata na may metal sa kanyang puso. Nagulat si Irene sa kanyang narinig, dahil sa sinabi ni Ignet, ang tao na kanyang tinutukoy ay walang iba kundi siya. Ang tinutukoy ni Ignet ay hindi lang isang metal, isang napakapinong metal na kung saan pati ang arroganteng si Vulcanus ay naglalaway sa kagandahan nito, kaya naman walang paraan para hindi ito gustuhin ni Ignet. Gayunpaman, ngayong nakita na niya ang metal na ito gamit ang sarili niyang mga mata, naramdaman niya na mukhang hindi pa si Irene ang nagmamay-ari nito. Hindi alam ni Irene ang kanyang sasabihin kay Ignet, gusto man niyang itanggi, ngunit totoo ang lahat ng mga sinasabi ni Ignet tungkol sa kanya. Muling inulit ni Ignet ang kanyang sinabi kay Irene, ngunit sa pagkakataong ito, hinihirang niya si Irene bilang isang miyembro ng Black Knights Order bilang isang mandatoryo at hindi isang suggestion. Ngunit hindi pa rin pumayag si Irene kahit na ano pa man ang sabihin sa kanya ni Ignet. Ngunit hindi pa rin tumigil sa pangungumbinsi si Ignet, sinabi niya kay Irene na wala siyang pagpipilian, dahil hindi niya maaaring ipagsapalaran na siya ay makontrol ng kapangyarihan na hindi niya kayang pigilan at magsanhi ng kaguluhan sa kontinente. Matapos marinig ito mula sa isang swordsmither na tulad ni Ignet, natakot si Irene na baka ang sinasabi niya ay maging totoo nga. Nang biglang naglakas loob si Ruro na tumalon sa harap upang ipagtanggol si Irene at tinawag si Ignet na isang bruha, sinabi niya na hindi hahayaan ni Irene na magpadala kapangyarihan na ito dahil ginagawa niya ang kanyang makakaya araw-araw para mas lalo pang lumakas. Sa halip na magalit sa pagtawag sa kanya bilang bruha, tumawa si Ignet, natuwa siya dahil si Ruro ay isang nagsasalita na pusa. Nang mawala ang adrenaline sa katawan ni Ruro dahil sa hindi inaasahang reaksyon kay Ignet, tumayo ang balahibo niya sa katawan sa sobrang takot. Nagtago siya sa likuran ni Irene at yamakap ng mahigpit sa kanyang mga paa, gayunpaman, sinabi niya pa rin kina Ignet na hindi sasama si Irene sa kanilang Black Knights Order. Matapos makita ni Irene ang tapang na pinakita ni Ruro, nagkaroon din siya ng tapang na labanan ang mga paratang sa kanya ni Ignet. Sinubukan niyang kumbansihin si Ignet na gagawin niya ang kanyang makakaya para labanan ito. Ngunit walang paniniwala si Ignet na kakayanin ito ni Irene ng mag-isa. Handa namang patunayan ni Irene na kaya niyang kontrolin ang metal sa kanyang puso. Pinakinggan naman ni Ignet ang kanyang saloobin at tinanong kung paano ito gagawin ni Irene. Noong nakaraang buwan, may nakaharap na isang knight si Irene na nagngangalang Hill. Ang kanyang fighting spirit na inilalabas ay may ihahalin tulad na kasing bangis ng mga demonoid. Noong mga araw na iyon, hindi pa napagtatanto ni Irene, ngunit ang fighting spirit ni Hill ay nag-trigger ng metal sa puso ni Irene. Kaya naman kung ipapakita ni Ignet ang kanyang fighting spirit kay Irene, handa si Irene na ipakita kay Ignet na kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili at hindi magpadala sa metal sa kanyang puso.
Tinanong ni Ignet kung tama ba ang kanyang naririnig, kung gusto ba talaga ni Irene na makipagduelo sa kanya. Hindi naman sumagot ng oo si Irene, sa halip, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang trainee ng Chrono Swordsmanship na galing sa 27 henerasyon at opisyal niyang hinahamon si Ignet sa isang duelo. Nagkaroon ng katahimikan dahil sa sobrang seryoso ng mga binitiwang salita ni Irene, lalong-lalo na dahil ang kanyang hinahamon ay ang isang tulad ni Ignet na isang swordsmaster. Gayunpaman, hindi naman nawalan ng pag-asa si Ruro, sinabi niya na magiging okay lang ang lahat at naniniwala siya na kayang manalo ni Irene. Si Cobharo naman ay nag-aalanganan, hindi naman sa hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Irene, ngunit ang isang tulad ni Ignet ay pumatay na ng hindi mabilang na mga demonoids, kaya't alam ni Cobharo na ang fighting spirit ni Ignet ay hinding-hindi dapat maliitin. Iniisip niya na mukhang mahihirapan na manalo si Irene sa labang ito. Kaya naman nagtataka siya kung mayroon bang ala si Irene sa kanyang mga kamay para magkaroon ng lakas ng loob para hamunin si Ignet. Samantala, simula pa kanina, mayroong kakaibang pakiramdam na nararamdaman si Irene. Hindi niya maipaliwanag kung bakit galit na galit ang kanyang nararamdaman. Iniisip niya kung ito ba ay dahil sa kanyang nakaraan kasama si Ilya. Ngunit, nang tingnan niya si Ignet, napatunayan niyang hindi yun ang uri ng damdamin na nararamdaman niya. Hindi siya sigurado kung bakit siya nararamdaman ng ganito sa ngayon ngunit, plano pa rin niyang manalo sa labang ito habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Ignet kung handa na ba si Irene, dahil kung oo, siniban niya na magsisimula na ang kanilang duelo pag naglabas na siya ng fighting spirit niya. Tumanggo naman si Irene na nagsasabing naiintindihan niya ang sinabi ni Ignet. Matapos makumpirma na handa na si Irene, nagsimula na ring maglabas ng fighting spirit si Ignet, simula sa kanyang mga paa. Papunta sa kanyang buong katawan. Katulad ng inaasahan, para sa isang tulad ni Ignet na isang swordsmaster, ang kanyang fighting spirit ay napakalakas at hindi maikukumpara sa mga dating nakalaban ni Irene. At sa sandaling madama ni Irene ang fighting spirit na ito, ang metal sa kanyang puso ay nagsimulang mag-react. Katulad ng dati ang mga galaw ni Irene ay naaapektuhan nito na para bang nawawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Iniisip ni Ignet na hindi makokontrol ni Irene ang lakas na ito katulad ng kanyang inaasahan ngunit. Doon siya nagkakamali, dahil nang tignan niyang mabuti si Irene habang iniinda ang inilalabas na fighting spirit ni Ignet sa kanya. Sa halip na magpadala sa impluensya ng bagong kapangyarihan sa loob ni Irene, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimula siyang mag-concentrate. Dahil sa sandaling ito, ang naisip ni Irene na gawin ay gamitin ang kanyang emosyon na kanyang nararamdaman sa sandaling ito. Bumalik siya sa kanyang kaloob-looban kung nasaan ang metal na nakaka-impluwensya sa kanya tuwing siya ay nakakaramdam ng mga demonic na enerhiya. Pinakiramdaman niya ang nag-aalab na apoy sa kanyang puso na mas lalo pang tumitindi ang init. Kanyang ginamit ang martilyo para hubugin ang metal sa kanyang ninanais na hugis. Dahil sa galit na kanyang nararamdaman sa ngayon, ang apoy sa kanyang puso na nag-aalab ay mas lalo pang tumitindi at hindi ito pinalampas ni Irene para mahubog sa kanyang kagustuhan ng hugis ng metal. Pilit niyang pinagpupupukpok ang metal sa kanyang puso ngayong may sapat na ng apoy sa kanyang puso. Matapos tamaan ng maraming beses ang metal gamit ang martilyo upang ito'y maayos sa kanyang nais. Hiningal si Irene sa sobrang pagod, ngunit ang kanyang pagod ay nagbunga, dahil sa pagkakataong ito, ang dating block ng metal sa kanyang puso ay nagsisimula ng mabuo bilang espada, at sa sandaling ito, nagtagumpay si Irene na magawa ang hawakan. Hinawakan niya ito at iniisip na maaari na niya itong mabago. At gamit ang kanyang buong lakas, sinubukan niya itong iangat. Sa kanyang panlabas naman, makikita kung gaano katindi ang pinagdadaanan ni Irene habang nilalabanan niya ang impluensya ng misteryosong lalaki sa kanyang katawan para labanan ito. At sa wakas, kahit papaano, nagawang labanan ito ni Irene at siya ang nagwagi, hindi siya nagpadala sa impluensya at nagpakontrol ng kanyang katawan. Sari-saring reaksyon ng mukha ng mga nakakita ng kaganapang ito, naghalo-halong pagkamangha at pagkagulat ang kanilang nadama sa nakamit ni Irene. Si Ignet naman ay nakangiti, imbes na siya ay magalit dahil ang kanyang fighting spirit ay kinayang tiisin ni Irene, nagmistula siyang masaya dahil kahit papaano, nagagawa ng makontrol ni Irene ang metal sa kanyang puso.
Matapos pagtagumpayan ng kumokontrol sa katawan ni Irene, sinabi niya kay Ignet na maghanda siya sa kanilang laban habang ang mukha ni Irene ay puno ng determinasyon na talunin siya sa kanilang duelo. Matapos pagtagumpayan ni Irene ang kanyang problema, tumakbo siya ng napakabilis patungo kay Ignet. At gamit ang kanyang napakalaking espada, nagsagawa siya ng horizontal slash, ngunit ito ay madaling nailagan ni Ignet. Dahil sa pagkabigo sa unang pag-atake, agad na naghanda ulit si Irene para magsagawa ng pag-atake dahil nagsisimula pa lamang ang laban. Gayunpaman, kahit na napakalakas ng kanyang mga pag-atake, baliwala lang ito para kay Ignet dahil sa kanyang bilis. Ilang sandali pa lamang ang nakakalipas simula nang sila ay maglaban ni Ignet ngunit, dumating na agad sa conclusion si Irene na kaya pala walang kalaban-laban ang kambal kanina dahil sa angking bilis na taglay ni Ignet. Gayunpaman, hindi naman hinayaan ni Irene na siya ay panghinaan ng loob, muli niyang sinugod ni Ignet kahit na alam niyang mahihirapan siyang makipagsabayan sa bilis ni Ignet. Napakapit ng mahigpit sa buhok ni Cobharo si Ruru sa tuwa, ang akala niya, si Irene ang nagwawagi sa laban nina ni Ignet dahil si Irene lamang ang umaatake at si Ignet ay walang ibang ginawa kundi umiwas. Magkaiba naman sila ng pananaw ni Cobharo, dahil para kay Cobharo, hindi pa nagsisimula ang totoong laban, lalong-lalo na at hindi pa ginagamit ni Ignet ang kanyang espada. Matapos ang sunod-sunod na pag-iwas, huminto na rin sa wakas si Ignet. Hindi naman ito pinalagpas ni Irene, itinaas niya ang kanyang napakalaking espada para patamaan si Ignet at matapos na ang laban ngunit. Doon nagkakamali si Irene, sa isang tingin, alam ni Ignet na kaya niyang makipagsabayan sa lakas ni Irene. At gamit ang kanyang espada, imbes na ito ay ilagan, ito ay kanyang sinalag kahit na labis na mas malaki ang espada ni Irene sa kanya. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan na si Ignet ang mapa-atras sa puwersa, nagawa niyang salagin ng walang kahirap-hirap ang pag-atake ni Irene sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Irene sa kanyang buong katawan ang taglay na lakas ni Ignet. Inaasahan naman na ni Gerog itong mangyari, ngunit para kay Cobharo, siya ay nagulat dahil nagawang salagin ito ni Ignet gamit lamang ang isang kamay. Sa pagkakataong ito, tapos nang umiwas si Ignet, binabalak niyang siya naman ang magsagawa ng mga pag-atake kay Irene. Nakita naman ito ni Irene kaya't binabalak niya itong salagin gamit ang kanyang espada. Ngunit ang hindi niya inaasahang mangyari, siya ay taytilapon dahil sa lakas ng puwersa sa likod ng ginawang pag-atake ni Ignet. Pinigilan ni Irene ang kanyang paglipad sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga paa bilang preno. Ngunit dahil sa napakalakas na pag-atake ni Ignet, ang kanyang balanse sa katawan ay nasira, iniisip ni Irene na kinakailangan niyang ayusin ito bago pa man mahuli ang lahat. Tama naman ang iniisip ni Irene, dahil sa sandaling mabaling ang kanyang atensyon, hindi ito pinalagpas ni Ignet at sumugod siya ng napakabilis papunta kay Irene nang hindi niya napapansin. Dahil sa opening na iyon, nakagawa si Ignet ng pag-atake na maaring magsanhi ng pagkatalo ni Irene. Nabitawan ni Irene ang kanyang espada at tumilapon ito sa ere, at dahil dito, maaaring magdulot ito ng pagtatapos ng laban dahil sumisimbolo ito ng pagsuko sa laban. Dismayado si Ignet nang makita ito, madami pa siyang inaasahan na gagawin ni Irene ngunit mukhang dito na magtatapos ang kayang ibuga ni Irene. Ngunit doon nagkakamali si Ignet. Ang tumilapon na espada ni Irene ay muli niyang hinawakan. Hindi papayag si Irene na matalo ng ganun-ganun na lang. Kahit na ang form ng kanyang katawan ay hindi maganda dahil sa hindi inaasahang pangyayari, pinaplano pa ring umatake ni Irene kahit papaano. Gayunpaman, hindi pa rin nagawa ni Irene na magtagumpay para patamaan si Ignet. Tumingin siya sa kanyang gilid at nakita niya si Ignet na naghahanda para siya ay atakihin. Sinabi niya kay Irene na huwag siyang bastos, ngunit ang ngiti ni Ignet ay salungat sa kanyang sinasabi. Sa sandaling tumama ang mga kamao ni Ignet sa tiyan ni Irene, nagkaroon ng malakas na tunog na para bang ito na ang katapusan ni Irene. Tumilapon siya ng napakalayo matapos harapin ng harap-harapan ang kamao ni Ignet sa kanyang tiyan nang hindi niya nadepensahan ang kanyang sarili. Agad na nag-alala sina Cobharo at Ruro, mabilis silang tumakbo para tignan ang kalagayan ni Irene. Ngayong tapos na ang kanilang laban, lumapit ng dahan-dahan si Gerog kay Ignet. Tinanong niya kung seryoso ba si Ignet sa kanyang sinabi na dadalhin niya si Irene kasama nila, ngunit dahil pinatunayan ni
Irene ang kanyang sarili, wala siyang magagawa kundi hayaan si Irene na tumanggi dahil pinatuyan niya ang kanyang sarili. Sinabi ni Ignet na napaka-interesting ni Irene, dahil kahit na napakalaki ng diferensya ng kanilang antas, sinubukan pa rin ni Irene na siya ay talunin at ginawa niya ang buo niyang makakaya sa laban. Makalipas ang ilang oras, sa wakas nagkaroon na rin ng malay si Irene matapos siyang dalhin ni Kobharu sa kanilang bahay panuluyan matapos ang kanilang laban ni Ignet. Masayang-masaya sina Kobharu at Ruro dahil nag-aalala sina kay Irene baka hindi na siya magising pa. Tinanong ni Irene kung nasaan sila at tumingin siya sa kanyang paligid. Ngunit nang makita niya si Ignet sa kanyang tabi na nakaupo, siya ay gulat na gulat dahil hindi niya inaasahan na nandito pa rin si Ignet. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ignet dahil ngayong nagising na si Irene, sinabi ni Ignet na ituloy na nila ang kanilang pag-uusap kanina. Nang bigla na lang itinaas ni Ignet ang damit ni Irene nang walang paabi kaya't nabigla si Ruro at tinawag niyang Meniokis na bruha si Ignet. Habang sinusuri ang tinamo na sugat ni Irene sa kaniyag tiyan na sanhi ng kamao ni Ignet, sinabi niya kay Ruro na huwag siyang gumamit ng mga vulgar na salita lalong-lalo na dahil maling-mali ang kanilang iniisip. Nasabi naman ito ni Ruro dahil siya ay nabigla. Matapos suriin ang sugat ni Irene, gumamit ng magic si Ignet para ito ay pagalingin. At wala pang ilang minuto ang nakakalipas, ang pasa sa tiyan ni Irene ay nagsimula ng gumaling na para bang walang nangyari. Nagulat si Kobharu sa kanyang nakita dahil hindi lang isang swords master si Ignet, kundi mayroon din siyang kakayahan na gumamit ng holy magic na maaring makapagpagaling ng tao. Matapos pagalingin ang sugat ni Irene, sinabi ni Ignet na wala na siyang dapat problemayan sa paggalaw-galaw. Sa sandaling ito, ang daming bagay ang nagumugulo sa isip ni Irene, ngunit dahil sa kanyang curiosity. Hindi na siya nakapag-pidgel pa at tinanong niya si Ignet kung anong klaseng ng espada ang gamit niya. Bago sagutin ang katanungan ni Irene, tinanong ni Ignet kung si Irene ba ay isang trainee ng Krona Swordsmanship, hindi naman ito itinanggi ni Irene at sinabi niyang oo. Sinabi ni Ignet na ang katanungan ni Irene ay may pagkakahalintulad kay Ian, ang prinsipal ng Krona Swordsmanship, ngunit, masyadong malalim para maunawaan ni Irene ito sa ngayon. Sinabi ni Ignet na ang kanyang espada ay isang sandata upang siya ay maging isang hari. Nang marinig ito ni Kobharu, bigla siyang napatayo sa kanyang kinauupuan dahil sa sobrang bigat ng mga binitawan ni Ignet na salita. Tinanong niya si Ignet kung pinaplano niya bang magsimula ng rebelyon, ngunit ito ay itinanggi niya at sinabi kay Kobharu na mali siya. Bago magpaliwanag, sinabi niya kay Kobharu na iabot muna sa kanya ang bag na nasa bulsa ni Kobharu na naglalaman ng kwentes kung saan may lumalabas ditong demonic na enerhiya. Matapos makuha ang kwentes, sinabi ni Ignet kay Kobharu na sila ay nasa kapayapaan dahil ang kanilang kingdom ay ipinagbabawal ang digmaan sa pagitan ng mga kingdoms, 150 taon na ang nakakalipas, 400 taon na ang nakakalipas, kahit na noon pa. Sinabi ni Ignet na nagkakaroon lamang ng digmaan tuwing laganap ang paglabas ng mga demon. Sigurado si Ignet na alam din ito ni Kobharu, ngunit ang kanilang mundo sa ngayon ay hindi perpekto. Habang tinatanggal ang demonic na enerhiya mula sa kwentes gamit ang holy magic, sinabi ni Ignet na wala siyang sagot. Hindi din niya alam kung paano sasagipin ang bawat isang tao mula sa paghihirap. Matapos matanggal ang demonic na enerhiya, ibinalik na niya ito kay Kobharu. Sinabi niya na hindi niya alam kung paano kontrolin ang lahat ng mga masasamang artifacts katulad ng kwentes na napupunta sa mundo ng mga tao. Noong simula, iniisip ni Ignet na napakaganda siguro gumawa ng isang bayan gamit ang sarili niyang mga kamay. Gayunpaman, wala silang dapat ipag-alala dahil hindi siya magsisimula ng rebelyon at kanyang makakamtan ang kanyang layunin sa mapayapang pamamaraan. Bago magpaalam sa kanila, tinawag niya ang atensyon ni Ruro dahil may gusto siyang sabihin sa kanya. Sinabi ni Ignet kay Ruro na maganda ang magpakasaya ngayon, ngunit kung gusto niyang panatilihin ang mga relasyon na mahalaga sa kanya, kailangan niyang pag-igihin ang kanyang pagtatrabaho para mapanatili ito. At panghuli, bago siya tuluyan na umalis, mayroon siyang katanungan para kay Irene, at yun ay kung sino ang kanyang pinaniniwalaan. Natutulala naman si Irene, hindi niya maintindihan kung ano ang nais na iparating ni Ignet sa kanyang katanungan, kaya't hindi niya masagot ito. Ngunit para kay Ignet, iisang tao lamang ang kanyang pinaniniwalaan. At yon ay walang iba kundi ang kanyang sarili, may paniniwala siya sa kanyang sarili, at dahil dito,
kayang-kaya niyang tahakin ang landas ng mag-isa nang walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Matapos sabihin ang kanyang nais, sinabi niya kay Irene na kung magkita sila muli balang araw, muli niyang aalukon si Irene na sumali sa Black Knights. Hindi sa metal sa kanyang puso, kundi sa sarili mismo ni Irene. At bigla na lamang siyang umalis ng walang maayos na palm sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Nagulat ang dalawa dahil sa biglaang pag-alis ni Ignet sa bintana kahit na mataas ito. Ngunit agad namang lumipat ang kanilang atensyon nang magsimula na magsalita si Irene. Sinabi niya na nang pinatay ni Ignet si Charlotte at Victor, naramdaman niya na tama ang ginawa ni Ignet sa sandaling iyon. Dahil sa paniniwala na nadama ni Irene mula sa bawat kilos na ginawa ni Ignet, nagmistula na ang lahat ng ginawa ni Ignet at tama at si Irene lamang ang nag-aatubili sa sandaling iyon. At dahil dito, labis na lang ang galit ni Irene, napaka-natural ng kilos ni Ignet, kumpara sa kanya na hindi magawa ito. Tumingin siya sa kanyang mga kamay at dumating sa conclusion kung bakit siya lubhang galit kay Ignet sa oras na iyon, at iyon ay dahil sa sobrang inggit niya sa kung ano ang kayang gawin ni Ignet nang walang hesitation. Matapos marinig ang mga salitang ito mula sa bibig mismo ni Irene, hindi mapigil ang mapangiti ni Cubharo sa tuwa, dahil kahit na mali si Irene sa sandaling iyon, inamin niya pa rin ang kanyang pagkukulang. Matapos ang mga kaganapan kung saan nakilala nila Irene si Ignet, ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang paglalakbay dahil wala na silang aasikasuhin pa sa Daringco. Nag-Ark-Isla sila ng kalesa at ang kanilang kutsero sa paglalakbay na ito ay si Cubharo dahil siya ang kanilang gabay. Sa loob ng kalesa, pinagmamasdan ni Ruru si Irene habang siya ay abala sa pag-mental training. Ngunit base sa mga mata ni Ruru, mukhang nagkaroon ng kaunting pagbabago sa kanya, simula nang sabihan siya ni Ignet na kinakailangan niyang pagbutihin pa para mapanatili ang relasyon na importante sa kanya. Pansin sa katawan ni Irene na hindi lang basta-basta ang kanyang pinagdadaanan sa mental training. Dahil sa loob ng kanyang isip, ipinagpapatuloy pa rin ni Irene ang kanyang paghalma sa metal sa kanyang puso para sa kanyang kagustuhan. Gayunpaman, ilang oras na ang nakakaraan simula nang ito ay kanyang halmain. Ang pagbabago sa metal ay napakakaunti, na para bang wala itong pinagbago simula nang makalaban niya si Ignet. Dinaman niya ang nag-aalab na apoy sa kanyang puso para mapabilis ang paghulma sa metal. Ngunit ang apoy na kanyang naramdaman ay hindi na ganun kalakas kumpara noon. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Irene ang kanyang paghalma dito at hindi niya hinayaan na panghinaan siya ng loob. Walang ginawa si Irene buong araw kundi ipagpatuloy ang paghalma sa metal sa kanyang buo. Nanatili siya sa loob ng karwahe hanggang sa inabutan na sila ng hapon. Bilang gabay nila sa paglalakbay, tinugunan naman ni Cubharo ang kanyang trabaho. Nang matapos niyang ipagluto sina Irene ng makakain, agad-agad naman niya silang inanyayahan na kumain na. Basang-basa ng pawi si Irene dahil kanina pa siya nag-mental training, hindi niya namalayan na palubog na pala ang araw dahil sa sobrang okupado. Dahil kanina pa nagpupursigi si Irene sa kanyang mental training, tinanong naman ni Cubharo kung nagtagumpay si Irene at nakagawa ng progreso. Sinabi ni Irene na hindi ganun kalaki ang progreso niyang nagawa, ngunit okay lang ito para kay Irene dahil alam niya na ang kanyang pagpupursigi ay hindi lang mapupunta sa wala. Napansin naman ni Cubharo si Ruru na hindi pa rin bumabangon simula kanina. Kaya't muli niya siyang inanyayahan na oras na para kumain, ngunit sinabi ni Irene kay Cubharo na mukhang nagko-concentrate si Ruru at mukhang mamaya pa siya majay gising. Dahil sa poster ni Ruru, naging curious si Cubharo kung ang lahat ba ng mga mystic ay ganito pag nag-e-ensayo. Sinabi naman ni Irene na hindi, dahil ang bawat mystic ay may kanya-kanyang pamamaraan ngunit ang posturang ito ay gumagana kay Ruru. Iniisip ni Cubharo na hindi naman ganito dati si Ruru kaya't baka mayroong naging epekto ang mga sinabi ni Ignet sa kanya ng gabing iyon. Dahil mamaya-maya pagigising si Ruru, nauna nang kumain sina Irene at Cubharo. Matapos ang kanilang hapunan, kahit na lumubog na ang araw, ipinagpatuloy pa rin ni Irene ang kanyang pagpupursigi para mas lalo pang lumakas pa. At nang makita ito mismo ng mga mata ni Cubharo, hindi niya mapigil ang isipin na napakakahanga-hanga ni Irene. Ibinubuhos niya ang lahat ng kanya sa pag-e-ensayo at hindi niya hinahayaang masayang ang bawat segundo. Alam ni Cubharo na napakatapat na tao ni Irene. Ngunit habang mas lalo pang tumatagal ang kanilang pagsasama,
naiisip ni Cobharo na hindi lang tapat si Irene sa kanyang mga pinaggagawa kundi punong-puno din siya ng dedikasyon. Sa sumunod na araw, nagtungo sila sa isang bahay panuluyan, dahil bukas na bukas, sila ay darating na sa Lat-Ayon kaya't naisipan ni Cobharo na magpahinga muna sila dito sa araw na ito at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay bukas. Binabalak nilang kumain ngunit nakaramdam ng tawag ng kalikasan sina Cobharo at Ruro kaya't nagpaalam muna sila kay Irene na maiwan siya sandali. Umupo naman si Irene malapit sa hapagkainan habang hinihintay sina Cobharo at Ruro na makabalik bago mag-order ng kanilang makakain. Ngunit habang siya ay naghihintay sa kanyang mga kasama, mayroon siyang narinig sa kanyang paligid na nagtatalo dahil gustong umorder ng alak nung isa habang napakaaga pa. Nang pinakinggan ito ng mabuti ni Irene, tila ba pamilyar sa kanya ang boses na ito. Dahil sa kuryosidad, lumingon siya para tignan kung sino ang mga taong ito. Ngunit nang makita niya ang kanilang pagkakakilanlan, laking gulat niya dahil hindi niya inaasahan na dito niya lang pala sila makikita. Ang taong nakita ni Irene ay isang babae at lalaki, ang babae ay may kulay pulang buhok, at ang lalaki naman ay may kulay asul na buhok. Ang babaeng may kulay pulang buhok na iyon ay si Judith, bigla siyang napatigil sa pakikipagtalo sa kanyang kasama nang mapansin niya si Irene na nasa kabilang lamesa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, ngunit dahil sa reaksyon ni Judith, tinanong naman siya ng kanyang kasama na si Brett kung anong meron at bakit siya napahawak sa kanya. Tinawag ni Judith ang pangalan ni Irene para makasigurado kung totoo ba talaga ang kanyang nakikita, agad namang tumayo si Irene. Tinawag din ni Irene ang pangalan ng kanyang mga kaibigan na sina Judith at Brett na 5 taon na ang nakakalipas simula nang makita niya sila muli. Nang magsalita si Irene, nakumpirma ni Judith na hindi siya namamalikmata at totoo nga ang kanyang nakikita, binabalak niyang puntahan si Irene. Nang biglang sumulpot sina Cobharo at Ruro upang pigilan si Judith sa kanyang paglapit kay Irene, tinanong nila si Judith kung sino siya at kung ano ang binabalak niyang gawin kay Irene. Ang akala nila, ang babaeng may kulay pulang buhok na si Judith ay may binabalak na gawing masama kay Irene nang sila ay umalis ng ilang minuto lamang. Maiintindihan naman ang kanilang pagkakamali dahil sa mga mata ni Cobharo at Ruro, base pa lamang sa tindig ni na Brett at Judith, alam nila na malalakas na swordsman ang mga taong nasa harapan nila. Bago pa man lumala ang sitwasyon, pinigilan ni Irene sina Cobharo at Ruro. Ipinaliwanag niya na wala silang dapat ipag-alala dahil ang mga tao na nasa kanilang harapan ay ang kanyang mga kaibigan mula sa paaralan ng Kronos Swordsmanship. Agad namang nagpakilala ang dalawa para maayos ang hindi pagkakaintindihan. Itinuro ni Irene sina Cobharo at Ruro, at sinabing tawagin silang mga master niya. Nang marinig ito ni Cobharo, proud na proud niyang ipinakilala ang kanyang sarili at sinabing isa siyang manghuhula. Pati si Ruro ay natuwa sa sinabi ni Irene, lalong-lalo na dahil ipinakilala niya siya bilang master niya sa paggamit ng mystic arts. Matapos magpakilala sa isa't isa, agad namang humingi ng patawad si Cobharo dahil sa hindi pagkakaunawaan, ipinaliwanag niya na sila ay dumaan sa napakalaking pagsubok 1 buwan na ang nakararaan, kaya't agad silang dumating sa konklusyon na masasamang tao sina Judith at Brett. Sinabi naman ni Brett na naiintindihan niya ito kaya't wala silang dapat ipag-alala. Samantala, lumapit naman si Judith kay Irene at sinabing mas lalo pa siyang tumangkad simula noong hindi sila nagkita. Habang kinakausap si Irene, itinataas naman ni Judith ang kanyang mga kamay papunta sa balikat ni Irene. Nang bigla niya siyang sinakal at nagreklamo dahil hindi man lang nagparamdam si Irene ng napakatagal kaya't inaakala ni na Judith at Brett na patay na si Irene. Nang makita ni Ruro ang pangyayaring ito habang si Irene ay naghihingalo na sa pagkakasakal ni Judith, nag-alala siya kung magkaibigan ba talaga sila. Dahil sa napakaraming taon na hindi pagkikita, tinanong ni Brett kung anong nangyari kay Irene sa 5 taon na hindi nila pagkikita. Sinabi naman ni Irene kay Brett na mahaba itong kwento. Binitiwan naman ni Judith ang kanyang pagkakasakal kay Irene at sinabing mamaya na nila pag-usapan ang nangyari sa kanya nitong 5 taon. Dahil ang pinaka-importante sa lahat, gusto ni Judith na magkaroon muna sila ng laban ni Irene gamit ang kanilang mga espada, agad namang sumang-ayon si Irene sa alok ni Judith sa kanya. Dahil hindi sila pwedeng maglaban sa loob ng establishmento, sila ay lumabas at tamang-tama naman dahil mayroong training ground sa labas na hindi na nagagamit. Ngunit nang tumungtong sina Judith at Irene sa arena, napansin ni Judith na walang hawak na espada si Irene sa kanyang mga kamay kaya't tinanong niya siya kung nagpalit ba siya ng sandata.
Ang hindi nila alam, si Irene ay laging handa at lagi niyang kasama ang kanyang espada at ito ay natatawag niya gamit ang kanyang mystic arts. Gulat naman ang dalawa nang bigla na lang may lumitaw na espada mula sa kawalan patungo sa mga kamay ni Irene sa sandaling iyon. Napamura si Brett sa sobrang gulat, sa kabilang banda naman, proud sina Kobharo at Ruro na makita silang na-impress sa kakayahan ni Irene. Sa kabilang banda naman, si Judith ay napangiti, dahil ibig sabihin lamang nito, nagpursigi din si Irene sa pag-eensayo nitong mga nakaraang 5 taon katulad nila. Matapos ilabas ni Irene ang kanyang espada gamit ang mystic arts, mabilis namang sumugod sina Irene at Judith sa isa't isa. Nang magsalubong ang kanilang mga espada, naglabas ito ng napakalakas na tunog dahil sa lakas ng kanilang mga puwersa sa ginawa nilang mga pag-atake. Pati si Kobharo ay napamangha sa lakas ng dalawa. Samantala, habang abala pa rin si Judith sa pakikipagtuos ng espada kay Irene, mayroon siyang napanakakaiba sa swordsmanship na ginamit ni Irene sa sandaling iyon. Dahil sa kanyang mga mata, siya'y lubos na sigurado na ang ginamit ni Irene ay ang swordsmanship ni Brett. Pagkatapos magbanggaan ng kanilang mga espada, inikat ni Irene ang kanyang katawan para magsagawa ng pag-atake. Dahil sa swordsmanship na ginamit niya, nagawa niyang masindak si Judith at mapatalsik siya palayo gamit ang pag-atakeng niyang ginawa. Matapos gamiting ang swordsmanship ni Brett, sinundan ni Irene ang kanyang pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito, ang swordsmanship naman ni Judith ang kanyang binabalak na gamitin. Dahil sa swordsmanship na dalubhasa pagdating sa malakas na puwersa, nagkaroon ng bitik ang sahig na kanilang kinakatayuan. Sa sandaling makita ito ni Brett, nawala ang lahat ng kanyang pagtataka. Sigurado siyang may kakayahan si Irene na gamitin ang swordsmanship nilang dalawa ni Judith. Napansin din ito ni Judith kaya't tinanong niya si Irene kung ano ang kanyang pinaggagawa nitong nakaraang 5 taon para magamit ni Irene ang kanilang mga swordsmanship ni Brett. Ngumiti naman si Irene, imbes na sagutin ang katanungan ni Judith, biniro niya siya dahil si Judith mismo ang nag-aya sa kanya ng duelo. Dahil sa napakatinding laban ni na Judith at Irene, hindi na natiis ni Brett at gusto na rin niyang makalaban si Irene, kaya't sinabihan niya si Judith na tumabi at siya naman. Ngunit, hindi pumayag si Judith kaya't sinabi ni Brett na maglaban-laban na lang silang tatlo ng sabay-sabay para walang reklamo. Ngayon sumabak na rin si Brett at nagsabay-sabay na ang tatlo sa pagtutuos ng kanilang mga espada, mas tumindi pa ang kanilang laban. Dahil ang kakayahan ni Irene ang gusto niyang makita, pinuntirya ni Brett si Irene para sa kanyang mga pag-atake, gayunpaman, hindi naman nagpatalo si Irene. Ngayon alam na ni Brett na hindi gagana kay Irene ang ganoong klaseng mga pag-atake, naghanda siya para sa kanyang mas espesyal na atake. Gayunpaman, hindi naman ito naging epektibo, nagawa itong salagin ni Irene nang walang kahirap-hirap gamit ang kanyang sandata. Hindi alam ni Brett ang kanyang mararamdaman sa sandaling ito, hindi siya makapaniwala na kayang gamitin ni Irene ang kanyang swordsmanship kahit iisang beses niya pa lamang itong nakita noong sila ay nasa Kronos swordsmanship. Sinabi ni Irene na ikwekwento niya ito sa kanila mamaya matapos ang kanilang laban, nang biglang sumulpot si Judith sa kanilang tabi. At nagpakawala siyang ng pag-atake na kung saan, hindi lang si Irene ang nataman, kundi pati na rin si Brett. Kinwestiyon niya ang dalawa dahil ang lakas ng kanilang loob na tumingin kung saan-saan at mag-usap na para bang hindi sila nasa kalagitnaan ng laban. Tumalon ng mataas si Irene para iwasan ang horizontal slash ni Judith, ngunit habang siya ay nasa ere, hindi naman pinalagpas ni Irene ang sandaling ito. At nagnas-agawa siya ng vertical slash patungo kay Judith bago siya bumaba sa lupa, gayunpaman, nagawa naman itong iwasan ni Judith sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang katawan. Dahil na off-balance si Judith sa pag-iwas ng pag-atake ni Irene, hindi naman ito pinalagpas ni Brett at kanyang pinuntirya si Judith. Gayunpaman, kahit na siya ay nasa desbentaha, nagawa niya pa ring salagin ang mga hindi inaasahang pag-atake ni Brett sa kanya. Habang abala si Brett sa pagsugod kay Judith, bigla namang sumulpot si Irene. At nagsagawa siya ng horizontal slash patungo kay Brett, ngunit nagawa naman itong ilagan ni Brett sa pamamagitan ng pagtalon. Bago pa man makapaghanda si Brett, muli na naman siyang sinugod ni Irene. Inikat niya ang kanyang katawan at nagsagawa muli siya ng napakalakas na pag-atake, bago pa man mahuli ang lahat, mabilis namang umaksyon si Brett para maiwasan ito. Nang makita niya ang pag-atake ni Irene,
Sinabi niya na mukhang mayroong nagbabalik at magkakaroon muli sila ng malakas sa kanilang grupo. Hindi mapigilan ni Cubharo na mamangha sa tatlong ito, dirdiretso ang kanilang paglalaban at ni isa walang ayaw magpatalo. Ngunit hindi lang iyon, dahil base sa ekspresyon ng tatlong ito, makikita na silang lahat ay nagsasaya sa kanilang laban. Makalipas ang ilang oras na paglalaban, ni isa sa kanila ay walang sumuko, at dahil ngayon lang ulit nila nakita ang kakayahan ng isa't isa, hindi nila inaasahan na makakamit ng bawat isa ang ganitong lakas. Pansin sa kanilang mga katawan ng pagod kaya't inalok ni Brett sina Judith at Irene na itigil na ito dahil kung ipagpapatuloy lang nila ang kanilang laban, hinding-hindi ito matatapos lalo na't walang gustong magpatalo sa kanila. Ngunit bago sila bumalik sa kanilang bahay panuluyan, sinabi ni Judith kay Irene na ipakita niya ang vertical slash na ginamit ni Irene noong nakaraan na huling pagsusulit sa Chrono Swordsmanship. Matapos pumayag ni Irene, agad naman siyang naghanda para gawin ito at kanyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit, ilang sandali pa lamang ang nakakalipas, handa na siyang gawin ito at kanyang iminulat ang kanyang mga mata. Sina Brett at Judith ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita, dahil kumpara noon, ang oras na kinakailangan ni Irene para sa pag-atakeng ito ay napakatagal. Sa isang pag-atake lamang, nagkaroon ng matinding pagsabog kung saan nagtungo ang pag-atake ni Irene. At ang arena na kanilang kinakatayuan ay muntikan ng mahati sa dalawa dahil sa lakas ng puwersa ng pag-atake ni Irene. Katulad ng inaasahan ni Judith, ito talaga ay hindi kapanipaniwala tulad ng dati, napaluhod si Brett sa pagkamangha, dahil hindi lamang malakas ang pag-atake ni Irene, ito ay mas mabilis at mas pino kumpara sa dati. Pinuri ni Judith si Irene dahil base sa kanilang natunghayan, sinabi niya na mukhang nagpursige talaga si Irene para mas lalo pa siyang lumakas. Itinanggi naman ito ni Irene dahil hindi pa ganun katagal ang lumilipas simula nang may kakayahan si Irene na gawin ito. Matapos ang pangyayaring iyon, bumalik ang mga magkakaibigan patungo sa bahay panuluyan para pag-usapan ang kwento ni Irene. Habang naglalakad sila pabalik, ikinwento naman ni Brett kay Irene na bumalik siya sa Chrono Swordsmanship. Sinabi naman ni Irene na narinig niya ito mula kay Lance nang siya ay nasa Chrono Swordsmanship. Habang abala ang dalawa sa pakikipagkamustahan sa isa't isa, lumakad sa tabi ni Judith si Ruro at pinagmasdan niya siya dahil nagustuhan niya ang pakikipaglaban ni Judith. Sinabi niya kay Judith na napakaganda ng kanyang ipinamalas kanina at ang lakas ng kanyang mga pag-atake. Hindi alam ni Judith ang kanyang gagawin dahil siya ay nabigla kay Ruro. Sa sobrang tuwa ni Ruro, gusto niyang bigyan ng mamahaling bato si Judith. Gusto itong tanggihan ni Judith, ngunit, mapilit si Ruro. Sinabi niya na kay Judith na wag na siyang mahiya dahil marami siyang ganitong hiyas. Nagtataka si Brett kung bakit tinanggihan ni Judith ang regalo ni Ruro sa kanya. Lumapit si Judith at ibinulong sa kanila ang rason ng kanyang pagtanggi, dahil based kay Judith, ang mga itim na pusa ay nagdadala ng malas kaya't ayaw niyang malasin. Nang marinig ni Ruro na tinawag siyang itim na pusa na nagdadala ng malas, siya ay napaupo sa sobrang lungkot. Agad namang binawi ni Judith ang kanyang sinabi ngunit, mabilis na tumakbo si Ruro kay Irene para magsumbong. Sa gabing iyon nang sila ay makarating na sa kanilang bahay panuluyan. Nagtataka si Judith dahil hanggang ngayon, hindi pa rin bumababa sina Cubharo at Ruro, kaya't sinabi ni Irene na gusto nilang bigyan silang tatlo ng oras dahil matagal na silang hindi nagkita-kita. Nang marinig ni Brett na handa sina Cubharo at Ruro na gawin ito para sa kanila, sinabi niya na napakabuti nilang mga orc at pusa. Sa kabilang banda naman, hindi na matiis ni Judith at gusto na niyang malaman kung anong nangyari kay Irene itong nakaraang 5 taon. Hindi alam ni Irene kung paano niya ito ikwekwento sa kanila. Ngunit para mas maunawaan nila Judith at Brett ang lahat-lahat, sinimulan niya ang kanyang kwento bago pa man siya makapunta sa Chrono Swordsmanship. Sa isang punto ng buhay ni Irene, biglaan na lang siyang nagkaroon ng napaka-misteryosong panaginip, isang panaginip tungkol sa isang lalaki na nag-eensayo sa paggamit ng espada. Matapos ikwento ni Irene ang lahat ng nangyari kasama na noong siya ay napunta sa ibang mundo dahil sa mystic arts, at nang siya ay makabalik sa Chrono Swordsmanship matapos ang 5 taon, sinunod niya ang payo ng kanilang prinsipal na si Ian para maglakbay. Matapos may kwento ni Irene ang lahat-lahat ng kanyang dinanas sa mga kaibigan niya, nagkaroon ng kaunting katahimikan sina Brett at Judith.
Nang mapansin ito ni Irene, iniisip niya na baka magbago ang tingin nila Brett at Judith sa kanya lalong-lalo na dahil mahirap paniwalaan ang kanyang mga sinabi sa kanila. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, naniwala sina Brett at Judith sa kanyang mga kwento. Sa totoo lang, nakaramdaman ng galit si Judith nang marinig niya ang kwento ni Irene. Noong umpisa, iniisip ni Judith na siya ang pinakamalakas na trainee sa Cronus Swordsmanship, ngunit kung iisipin niya si Irene na nasa Cronus Swordsmanship din, binabawi na niya ang kanyang pag-akala na siya ang pinakamalakas. Nang marinig niya na hindi lamang ang kagustuhan ni Irene ang gumagalaw, at si Irene ay tumatanggap ng tulong mula sa isang lalaki sa kanyang mga panaginip, nadama ni Judith na parang siya'y niloko, ngunit kung iisipin niya itong mabuti. Ang ibig sabihin nito ay mas masipag na nagsikap si Irene araw-araw upang malampasan ang isang lalaki na walang ginawa kundi mag-ensayo sa paggamit ng espada. Sa napakatagal na panahon, patuloy na lumalaban si Irene mag-isa. Hinawakan ni Judith ang balikat ni Irene at sinabihan siya na nagpursigi talaga siyang labanan ang misteryosong lalaki sa kanyang panaginip, kaya naman pinupuri niya si Irene. Nang marinig ito ni Irene, hindi niya mapigilan ang maantig ang kanyang puso sa mababait na salita ni Judith, dahil kinilala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan nitong napakaraming taon. Abot tenga ang ngiti ni Irene at kanyang pinasalamatan si Judith. Bigla namang sumingit si Brett at kanyang sinabi sa kanila na siya ang nag-training kay Judith, ngunit dahil hindi nila maintindihan kung anong ibig sabihin ni Brett. Proud na ipinaliwanag ni Brett na siya ang dahilan kung bakit naging disente na tao si Judith. Hindi ito naging madali kaya dapat maging mapagpasalamat sila sa kanya. Nang marinig ito ni Judith, tinawag niya si Brett ng napakaraming masasamang salita, ngunit dahil ilang taon din silang magkasama sa Cronus Swordsmanship, mas anay na si Brett dito. Habang pinagmamasdan ng dalawa na nagbabangayan tulad ng dati, iniisip ni Irene na mas lalo pang naging masayahin si Brett kumpara noong huli nilang pagkikita. Habang hawak-hawak pa rin ni Judith ang damit ni Brett, tinanong naman nila kung gusto ni Irene na magsama-sama sila sa kanilang paglalakbay, tutal parehas sila ng mga layunin. Gustong pumayag ni Irene sa kanilang alok ngunit, siya ay nag-aalanganan dahil kasama niya sina Cobharo at Ruro. Iniisip niya kung magkakasundo ba silang lahat, kaya't nag-aalala si Irene, ngunit, taliwas sa kanyang inaasahan, nang tawagin niya sina Ruro at Cobharo mula sa kanilang mga kwarto para bumaba. Agad na nagkasundo sina Brett at Cobharo dahil pareho silang malakas na uminom, ibinahagi nila sa isa't isa ang kanilang inis, dahil kahit anong gawin ni Cobharo para pilitin si Irene, ayaw niya talagang uminom, at si Judith naman ay mababa ang toleransya sa alak kaya't hindi niya masabayan si Brett na uminom ng madami. Nang marinig ni Judith sa bibig ni Brett na sinasabing mahina siya pagdating sa alak, napatayo si Judith sa kanyang upuan at hinamon niya si Brett sa inuman. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, ang matapang na Judith ay nalasing at hindi na niya makontrol ang kanyang mga pinaggagawa. Niyakap niya si Ruro habang umiiyak at humingi siya ng tawad sa kanyang mga nasabi kanina. Sinubukang tumakas ni Ruro ngunit, kahit anong pagtulak niya kay Judith palayo, hindi pa rin siya makaalpas sa pagkakayakap ni Judith dahil sa lakas niya. Habang pinagmamasdan ng mga itong mangyari, napangiti na lang si Irene dahil mukhang wala siyang dapat ipag-alala. Ngayong napagdesisyonan nilang magsama-sama para sa kanilang paglalakbay, binabalak nila Irene na pumunta sa Latayon, ngunit nang marinig ito nila Judith at Brett. Sinabi nila na nanggaling na sila doon, pinayuhan ni Judith si Irene na wag silang pumunta dahil sayang lamang ang kanilang oras pag nagtuloy pa sila. Ito ay nasasabi nila Judith at Brett base sa kanilang karanasan, dahil nang sila ay magtungo sa Latayon, ni isa sa mga paaralan ng mga swordsmanship ay ayaw silang papasukin, at ang lahat ng mga sikat na swordsman ay ayaw din silang makita at harapin. Tinanong naman ni Cobharo kung pinakita nila Judith ang kanilang mga certification cards na nagsasabing galing sila sa pang-27 henerasyon ng Cronus Swordsmanship. Nang masabi ni Judith na oo, sinabi ni Cobharo na mukhang ito ang rason kung bakit sila ayaw kaharipan ng mga ibang swordsman, dahil ang kanilang henerasyon ay tinaguri ang gintong henerasyon na puno ng malalakas na swordsman. Tumalon si Ruro sa tuktok ng ulo ni Irene at tinanong kung saan na sila pupunta ngayong hindi sila magtutuloy sa Latayon, ngunit dahil iyon na ang kanilang napag-usapan dati pa, hindi sigurado si Irene kung saan na sila pupunta. Agad namang nag-suggest si Brett, tinanong niya sa kanila kung gusto nilang magtungo sa Partisan,
Sinabi niya na ito ay isang syudad na kung saan madaming swordsman na malaya ang pag-iisip ang nagtitipon-tipon sa syudad na iyon. Napagdesisyonan nila na doon na lang magtungo tutal hindi na sila tutuloy sa Lathayon, at makalipas ang isang linggo na sila ay nagsama-sama sa paglalakbay, ang kanilang pagkakaibigan ay mas lalo pang mas naging matatag. Katulad ng dati, ang dedikasyon ni Judith sa pag-eensayo sa paggamit ng espada ay napakataas, kaya't matapos nilang kumain ng inihanda ni Cubharo, agad na inanyayahan ni Judith si Irene na magduelo. Makalipas ang ilang sandali, agad na nagsimula ang dalawa sa kanilang laban, ngunit mayroong napansin si Judith matapos magsagupaan ang kanilang mga espada, madali nang nasesalag ni Irene ang kanyang mga pag-atake kaya't iniisip niya na mukhang nasanay na si Irene. Kaya naman sa pagkakataong ito, binabalak ni Judith na ibahin ang kanyang taktika. Nang makita ni Irene ito, laking gulat niya dahil hindi niya inaakala na makikita niya ito kay Judith. Ang espada ni Judith ay nagkaroon ng aura, ang simpleng espada ay naglabas ng kakaibang enerhiya at nagmistulang may lumalabas na mga kuryente dahil sa kakaibang puwersa. Gulat na gulat sina Cubharo at Ruru nang makita din nila ito. Iniisip nila kung ang kanilang nakikita ba ay isang aura sword. Agad namang itinanggi ito ni Brett, sinabi niya na naglalabas lamang ng kaunting aura si Judith, dahil ang aura sword ay mga swordsmaster lamang ang nakakagamit. Gayunpaman, hindi man ito katulad ng aura sword ng mga swordsmaster, ngunit, ang aura na ginagamit ni Judith ay sapat na para mabaliktad ang kanilang sitwasyon ni Irene sa kanilang laban. Matapos malaman ni Brett kung paano gumamit ng aura, naiintindihan na niya ngayon, na sa kanilang tatlo nila Judith at Irene. Si Irene ay bihasa na sa dalawang application ng aura, na tinatawag na manifestation at focus. Kaya naman sa pananaw ni Brett, sa kanilang tatlo, si Irene ang may pinakamataas na chance na maging isang swordsmaster sa ngayon. Makalipas ang ilang minuto na pagtitiis ni Irene sa mga pag-atake ni Judith na may aura, wala siyang nagawa kundi aminin ang kanyang pagkatalo sa sandaling ito. Masayang-masaya naman si Judith, dahil sa dami ng kanilang laban ni Irene, muli siyang nagwagi. Inaasahan na itong mangyari ni Irene, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanilang agwat ay ganito kalaki, kaya naman nahihirapan siyang talunin sila sa duelo. Ngayong tapos na sina Irene at Judith sa kanilang duelo, sinabi ni Brett na oras na para sila ay maglaban gamit ang kanilang mga salita, ngunit hindi maintindihan ni Irene kung anong ibig sabihin ni Brett dito. Kaya naman nang mag-usap sina Brett at Judith sa mga bagay na nangyari nang magduelo sina Judith at Irene, tungkol sa mga dapat pagbutihin pa at dapat ayusin. Naiwan si Irene na nakatunganga dahil ngayon niya lang nalaman na may ganitong paraan pala para mas lalo pa nilang mapabuti ang kanilang pakikipaglaban. Matapos mag-usap ni Brett at Judith, lumingon si Brett kay Irene at tinanong siya kung anong masasabi ni Irene sa kanilang sword discussion, kung saan pinag-uusapan nila ang kanilang mga swordsmanship matapos panuorin ang laban. Hindi sigurado si Irene kung mayroon siyang maibabahaging kaalaman kaya't sinabi niya kina Brett na makikinig na lang muna siya. Bilib na bilib si Irene sa kanilang dalawa, iniisip niya na may rason talaga kung bakit lumakas ng ganito sila Brett at Judith, kaya naman kailangan niyang magmadali at gawin ang buo niyang makakaya para mayroon siyang maibahagi sa sword discussion. Sa gabing iyon, nang makabalik sila sa bahay panuluyan, nagtataka si Cubharo dahil ayaw pang umupo ni Irene at kumain ng panggabi. Sinabi ni Irene na huwag siyang alalahanin at mag-eensayo muna siya, at babalik na lang siya bukas ng umaga, nang marinig ito ni Judith. Siya ay napatayo sa kanyang kinauupuan, imbes na kumain ng panggabi, sinabi niya sa kanila na siya rin ay mag-eensayo tulad ni Irene. Ngunit hindi lang silang dalawa ang tumayo, pati si Brett na nananahimik ay napatayo na rin sa kanyang kinauupuan, sinabi niya na mukhang heto na naman sila. Humingi siya ng tawad kina Cubharo at Ruru dahil mukhang pati siya ay kinakailangan na lumabas. Agad namang tinanong ni Cubharo kung anong pumasok sa kanilang isip at bakit sila nag-aalisan. Habang naglalakad paalis si Brett, ipinaliwanag niya na tuwing si Irene ay nagpapakita ng ganitong mga kilos, siya ay mas lalo pang lumalakas ng hindi nila inaasahan, kaya't nang makita ito ni Judith, agad siyang napatayo at lumabas mag-ensayo para hindi siya mapag-iwanan. Lumingon siya kina Cubharo at tinanong kung nangyari na rin ba ito sa kanila habang kasama nila si Irene na naglalakbay, at katulad nga ng inaasahan ni Brett. Ngumiti si Cubharo at sinabi niyang oo. Sa labas kung saan abala si Irene sa kanyang pag-eensayo,
pumasok sa kanyang isipan ang mga sinabi sa kanya ng kanilang prinsipal na si Ian. Iniisip ni Irene na tama ang lahat ng sinabi ng kanilang prinsipal, na walang kwenta ang simpleng panggagaya lamang sa mga swordsmanship ng ibang tao. At ang kanyang kailangan ay ang magdesisyon sa pinaka-core ng sarili niya mismong swordsmanship. Ang misteryosong lalaki sa kanyang panadjip at ang kanyang pag-swing ng espada na napakabigat. Ang swordsmanship na natutunan ni Irene sa Cronus swordsmanship gamit ang kanyang malaking espada, ito ang dalawang estilo na basehan ng kanyang swordsmanship. Gamit ang dalawang estilo na ito bilang core, at ang pinagsamang mga swordsmanship ni Brett at Judith. Binabalak ni Irene na kumpletuhin ang kanyang sariling swordsmanship base sa mga ito. Sa sumunod na araw, nagawa ni Irene na muling baliktarin ang kanilang laban ni Judith, imbes na si Irene ang mahirapan dahil sa nilalagay na aura ni Judith sa kanyang espada, nagagawa na itong labanan ni Irene. Kaya naman hindi makapaniwala si Judith kung paano ito nangyari, lalo na't hindi pa ganun katagal ang nakakalipas ngunit mas lalo pang lumakas si Irene. Sinabi naman ni Brett na ganun talaga ang mundo at wala silang magagawa ni Judith, katulad ng naramdaman ni Brett 5 taon na ang nakakalipas nang makita niya si Ilya. Pati si Cobharo ay napamangha sa biglaang paglakas ni Irene, mabilis niyang nahabol sina Brett at Judith, kanyang napaikli ang agwat ng kanilang mga abilidad. Sa kabilang banda naman, ginamit ni Cobharo ang kanyang mga mata bilang elementalist para tignan si Judith. At base sa kanyang nakikita, si Judith ay mayroong napakalakas na apoy na enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga taong ganito ay ayaw na magpatalo, kaya naman iniisip ni Cobharo na ang susunod na magiging asignatura ni Judith ay kung paano kontrolin ang enerhiya na ito. Ngunit, wala pang 1 linggo ang nakakalipas, muli na naman siyang nagulat sa kakayahan ng mga batang ito. Dahil 2 araw pa lamang ang nakakalipas, ang agwat ni Judith at Irene ay muli na namang nahabol ni Judith at siya muli ang nagwagi sa kanilang duelo. Napasigaw si Judith sa sobrang tuwa, dahil sa wakas, nahabol niya muli si Irene bago pa man lumaki muli ang kanilang agwat. Samantala, napansin ni Cobharo na ang kilos na iyon ay tiyak na isang bagay na natutunan niya mula kay Irene, at ang tanging paraan para ang ganitong bagay ay maganap sa napakaikling panahon ay dahil sa likas na talento at determinasyon ni Judith na manalo na mas matindi kaysa sa sinuman. Habang ang dalawa ay nagtatawanan at nagkakasiyahan dahil sa pag-usbong ng kanilang mga abilidad, wala silang kaalam-alam na ang kanilang mga ipinapakita ay nakakamangha. Para kay Cobharo, mukhang kinakailangan niyang palitan ang kanyang pananaw sa kanila dahil sila'y nagtutulungan para sa isa't isa para mas lalo pang lumago kahit na wala silang ideya. Pagkatapos ng isang matinding labanan ng buong puso, sila ay ngayon ay nanggigigil na makipaglaban sa lungsod ng Partisan, nang marinig ito ni Ruro. Hindi niya maiwasang ngumiti, dahil si Irene, Judith, at Brett ay walang kaalam-alam kung gaano sila kalakas. Ngunit sa halip na sabihin sa kanila ang katotohanan, hindi iyon mahalaga sa kanya dahil malalaman nila iyon kapag dumating sila sa Partisan. Nang dumating sila sa lungsod ng Partisan, na-overwhelm sila sa dami ng mga tao. Nagmistulang pang mersenaryo ang syudad na ito dahil sa sobrang dami ng mga swordsman na naglalakad. Dahil ang pakay ni Irene sa lugar na ito ay para makipagduelo sa mga swordsman, sinabi ni Cobharo at Ruro na magkita-kita na lang sila mamaya sa kanilang tutuluyan. Habang naglalakad para maghanap ng Swordsmanship Academy, ang una nilang nakita ay ang paaralan ng Hiram Swordsmanship kaya't napagdesisyonan nila na dito na lang mag-umpisa. Ngayong alam na nila ang problema kung bakit ayaw ng mga swordsman na makipaglaban sa kanila, muling ipinaalala ni Brett kina Judith na itago nila ang kanilang pagkakakilanlan na galing sila sa Cronus Swordsmanship. Matapos niyang kumatok, sinalubong siya ng isang lalaki at tinanong kung anong rason at bakit sila naparito. Katulad ng kanilang napag-usapan, hindi binanggit ni Brett na sila ay galing sa Cronus Swordsmanship at gusto niya lamang makipagduelo sa mga swordsman sa lugar na ito. Tinitigan ng mabuti ng lalaki sina Brett dahil sila ay kainahinala. Lalong-lalo na at dahil sila ay mukhang mga bata pa, gusto niyang malaman kung saang swordsmanship nila nabibilang ngunit. Nang biglang may tumawag sa pangalan ng lalaki at tinanong ng tao na nasa loob kung anong meron, agad namang ipinaalam ng lalaki na mayroon silang bisita na gustong makipagduelo. Dahil hindi nila natukoy na sina Irene ay galing sa Cronus Swordsmanship, ang prinsipal ng Hiram Swordsmanship ay pinapasok sila ng walang kamalay-malay.
Nang marinig ng tatlo na ang taong nasa kanilang harapan ay ang prinsipal ng paaralang ito, agad naman silang nagpakilala isa-isa at nagpasalamat sa kanya dahil sa pagtanggap ng kanilang alok. Samantala, pansin ni Hiram na ang mga batang ito ay hindi mga ordinaryong mga swordsman lamang kaya't hindi niya maaaring iasa ang laban na ito sa ibang mga mag-aaral. Kaya't ipinaalam niya kina Irene na hindi sila maaaring magduelo sa unang palapag ng paaralan dahil ito ay okupado ng mga mag-aaral. Kaya naman gusto niya silang anyayahan sa kanyang opisina, ngunit nagtataka si Brett, dahil kung hindi ang mga trainees ang kanilang makakalaban, tinanong niya si Hiram kung sino ang kanilang kakaharapin. Lumingon si Hiram at kanyang ipinaalam sa kanila na siya ang kanilang makakalaban. Nang ito ay kanilang marinig, sari-saring reaksyon ay kanilang ipinakita, sina Irene at ang bumungad sa kanila kanina ay nagulat, samantala, si Judith naman ay gustong-gusto ang pangyayaring ito. Ngayong nasa opisina na sila ni Hiram, tinanong niya ang tatlo kung sino ang gusto nilang mauna sa kanila. At sa hindi inaasahang pangyayari, nagboluntaryo si Irene na mauna kung ito ay okay lang kina Brett. Hindi nila ito inaasahan, ngunit dahil sa determinasyon na ipinapakita ni Irene, pinayagan nila siyang mauna. Sinabi ni Hiram na gumamit sila ng espada na gawa sa kahoy para maiwasan ang sakuna. Agad namang tinanggap ni Irene ang kondisyon ni Hiram nang walang problema. Ngayong nakahanda na ang lahat ng kinakailangan, ang hinihintay na lamang nila Irene ay ang hudyat ng referee. Nang may anunsyo na maaari na silang magsimula, pinangunahan ni Hiram ang laban sa pamamagitan ng pagsugod ng mabilis patungo kay Irene. Pinaplano niyang kilatasin kung gaano ba talaga kalakas ang mga batang ito. Ngunit, dahil sa hindi pag-iingat, hindi niya inaasahan na may kakayahan ang batang ito na makapag-react sa kanyang bilis. At dahil sa kanyang kapabayan, ang ating bida na si Irene ay nagawa niyang patamaan sa ulo si Hiram na prinsipal mismo ng isang paaralan ng swordsmanship. Sa isang pag-atake lamang, ang prinsipal ng Hiram ay natalo ng ganun kadali, nalilito si Irene kung anong nangyari at bakit nasa sahig si Hiram. Gulat na gulat sina Brett at Judith sa kanilang nakita, mula sa pananaw nina Judith at Brett, nagmistulang pinaslang ni Irene si Hiram. Kaya nang marinig ito ni Irene, agad-agad niya itong itinanggi. Samantala, sinubukan naman ng lalaki na gisingin si Hiram, ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya magising kaya naman mukhang ang pagkakatama ng espada sa kanyang ulo ay nagsanhi para siya ay mawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nagising na rin sa wakas si Hiram mula sa kanyang pagkakabagok ng ulo. Sila ay pumunta sa kanyang opisina para mag-usap, ngunit dahil hindi pa rin makampante si Irene sa kanyang nagawa, sinabi ni Hiram sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil ang kanilang laban ay patas. Ngayong naayos na nila ang kanilang hindi pagkakaintindihan, tinanong ni Hiram sila Irene kung sila ba ay galing mula sa isang paaralan ng swordsmanship. Tumingin ang tatlo sa isa't isa, sinubukan nila munang unawain ang kanilang sitwasyon kung dapat ba nilang aminin na sila ay mula sa Kronos swordsmanship. Makalipas ang ilang sandali, napagdesisyonan ni Brett na maging tapat kay Hiram. Inamin niyang tama nga ang iniisip ni Hiram na sila ay mga trainees mula sa Kronos swordsmanship. Nang marinig ito ni Hiram, hindi niya mapigil ang matawa, dahil ang Kronos swordsmanship lang ang lugar na makakagawa ng mga talento tulad nila. Madami siyang naririnig tungkol sa kanilang henerasyon ngunit, hindi niya inaasahan na sila ay magiging ganito kalakas, kaya sa simula, iniisip ni Hiram na sila ay nandito lamang upang guluhin siya. Nang marinig ni Irene ang maling akala ni Hiram, agad niya itong itinanggi dahil ito ay isang bagay na hindi nila magagawa. Sinabi ni Hiram kay Irene na huwag mag-alala dahil matapos nilang magsama-sama ng ilang sandali, hindi na niya iniisip na ito ang kanilang pakay sa pagpunta dito, at sigurado siya na ang lahat sa kanila ay nais lamang makipagduelo sa malalakas na katunggali. Matapos niyang makausap sina Irene, nagsisimula ng magdugtong-dugtong ang lahat-lahat. Dahil ang tatlong ito na mga trainees mula sa Kronos swordsmanship ay walang kaalam-alam kung gaano sila kalakas. Anong antas ang hangad ng mga mandirigma? Maraming tao ang nagsasabi na ang sagot dito ay upang maging isang swordsmaster, gayunpaman, ang karamihan sa mga swordsman ay nangangarap lamang na maging isang eksperto, dahil ito ang pinakamataas at pinakarealistikong antas na maaring maabot ng mga may hindi malinaw na antas ng talento, background, at pagsisikap. Maaaring ganito ang paglalarawan ni Hiram, ngunit kahit ang isang eksperto ay isang napakataas na titulo,
lahat ng mga prinsipal dito sa Partizan ay mga eksperto, gayunpaman, bilang lamang ang mga prinsipal dito sa syudad na ito ang kayang harapin ang abilidad ni na Irene. At sa pinakamagandang posibleng senaryo, maaaring may mga 5 sa kanila, ngunit sa bandang huli, sigurado si Hiram na mananalo sila Irene laban sa mga taong ito, kaya dapat nilang ipagmalaki ang kanilang mga sarili. Ngunit nang marinig ni Judith na walang swordsman na kayang lumaban sa kanila, siya ay nalungkot dahil nagnanais siyang makipaglaban sa malalakas na swordsman upang lalo pang lumago ang kanilang mga kakayahan. Nang makita ni Hiram ang ekspresyon ni Judith, hindi niya mapigil ang mapangiti, lalong-lalo na dahil bilang lamang ang tao na may ganitong dedikasyon. Kaya naman para hindi masayang ang kanilang pagpunta sa Partizan, ipinaalam ni Hiram sa kanila na mayroong isang tao sa syudad na ito na sigurado siyang mas malakas kumpara kina Irene. Nang marinig ito ni Judith, hindi na niya napigilan pa ang kanyang excitement at napatayo siya sa kanyang kinauupuan na ikinagulat naman ni Hiram. Tinanong ni Judith kung gaano sila kalakas at kung isa bang swordsmaster ang taong iyon. Sinabi ni Hiram na ang taong iyon ay hindi isang swordsmaster, ngunit, masasabi niyang ang taong iyon ay mas kilala pa sa ibang mga swordsmasters. Mayroong 100 kilalang swordmaster sa publiko, at sa ibaba ng mga swordsmaster na ito, siya ang pinakamalakas na tao sa susunod sa kanilang hanay. At ang lalaking iyon ay tinatawag na Jet Frost, isang lalaki na may maitim na balat at puting buhok na tugma sa kanyang pangalan. Mukhang sinuswerte naman ang kanilang grupo, dahil ang lalaking iyon ay magho-host ng mga training duels sa kanyang tahanan 2 araw mula ngayon. Nang marinig ito ni Judith, siya ay napuno ng excitement dahil mukhang ang kanilang paglalakbay sa Partizan ay hindi mapupunta sa wala. Makalipas ang 2 araw mula nang sila'y mag-usap tungkol kay Jet, bago pa man nila marating ang kanyang tahanan, marami ng mga tao ang pumipilang sumali, ito ay nagpapatunay kung gaano kasikat si Jet Frost. Samantala, sinabi ni Hiram na marami nga talaga ang tao rito, tinawag niya si Jet na tamad. Dahil kung agad-agad niyang inisikaso ang training duels ng mas maaga, hindi sana ganito kadami ang tao. Hindi inaasahan ni Judith na sasali rin si Hiram, pero para kay Hiram, kahit tamad si Jet, mas may kasanayan pa rin ito kaysa sa kanya kaya't makakatulong sa kanya ang makipagduelo sa lalaking iyon upang mapabuti ang kanyang kasanayan. Napansin ni Brett ang paraan ng pananalita ni Hiram tungkol kay Jet kaya't itinanong niya kung kilala ba ni Hiram si Jet at kung malapit ba sila sa isa't isa. Sinabi ni Hiram na dating kaibigan niya si Jet, ngunit kahit ganon, hindi pumapayag si Jet na sumingit si Hiram sa pila para lamang mauna. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang butler ni Jet Frost at kanyang binati ang mga bisita na nagnanais na sumali sa training duels. Ngunit dahil ang bilang ng mga tao na gustong makilahok ay mas marami pa sa kanilang inaasahan, sinabi ng butler sa mga tao na papayagan lamang niya silang lumahok kung papasa sila sa pagsusulit, kinakailangan makakuha ng mga nagnanais lumahok ng marka na hindi bababa ng 5,000 sa kagamitan sa pagsukat ng puwersa. At dahil nasubukan na ni Irene na gamitin ang kagamitan na ito, sinabi niya sa kanila na ang bagay na ito ay isang mahiwagang instrumento, hindi inaasahan ni Hiram na alam ni Irene ang bagay na ito kaya't tinanong niya kung nasubukan na ba ito ni Irene. Ngunit nang marinig niya kay Irene na ang marka na kanyang nakuha sa kagamitan na ito ay umabot ng 10,000, bigla na lang siyang natahimik, lalong-lalo na dahil hindi ang marka na ito ay napakataas. Isa-isa, ang mga swordsman na nagnanais makilahok sa training duels na gaganapin laban kay Jet Frost ay sumabak sa pagsusulit. At makalipas ang ilang sandali, dumating na ang oras para si Hiram naman ang sumabak sa pagsusulit. Pagkatapos magpainit, sinubukan ni Hiram ang buo niyang makakaya sa pagsusulit, at siya naman ay nagtagumpay sa pagkamit ng mataas na marka na ikinasaya naman ng butler. Dahil nakapasa si Hiram sa pagsusulit, oras na ngayon para si Irene naman ang sumubok at makita kung siya ay makakapasa para mabigyan siya ng pagkakataon na hamunin si Jet Frost sa isang training duel. Bago magsimula, tinawag niya ang kanyang espada gamit ang kanyang mystic arts, ngunit bago pa man siya makapagsimula. Tinanong ng butler kung ang espada ba ni Irene ay isang espada na gawa sa magic, ipinaliwanag naman ni Irene ang hindi pagkakaintindihan. Sinabi niya na gumamit siya ng mystic arts at ang espadang ito ay walang espesyal na abilidad. Ngunit dahil maaaring magreklamo ang mga ibang swordsman at baka sabihin nilang hindi ito makatarungan, sinabi ng butler kay Irene na maghintay ng ilang sandal habang siya ay naghahanap ng espada na magagamit ni Irene.
Ngayong okay na ang lahat, sinabihan ng butler si Irene na tumayo sa harapan ng panukat ng lakas, at maghanda para sa kanyang pag-atake. Matapos maghanda ni Irene ng ilang sandali, kanyang pinatamaan ang instrumentong ito. Ngunit nang magpakita ang kanyang nakuhang marka, hindi makapaniwala sina Hiram at ang butler sa kanilang mga nakikita. Dahil ang marka na nakuha ni Irene ay tumataginting na 18,817, at ang markang ito ay isa sa mga pinakamatataas na nakita nila sa araw na ito. Matapos makita nila Judith at Brett ang marka na nakuha ni Irene, mas lalo pa silang ginanahan dahil ayaw nilang magpatalo sa isa't isa. Isa-isa, pinatamaan nila Brett at Judith ang panukat ng lakas gamit ang buo nilang makakaya sa pag-atake na iyon. Nakamit ni Judith ang iskor na 16,581, samantala, si Brett ay nakakuha ng 16,601 na iskor na may kaunting kalamangan sa iskor na nakuha ni Judith, gayunpaman, pareho pa rin silang pumasa sa pagsusulit na ito. Matapos matanggap ang kanilang mga iskor, lumapit si Brett kay Irene at nagbiro na hindi man lang niya sila hinayaan na manalo. Tumawa naman si Irene at sinabi na hindi naman gaanong malaki ang agwat ng kanilang mga iskor sa isa't isa. Samantala, tulala pa rin si Judith at kanyang pinagmamasdan ang iskor na kanilang nakuha, nang mapansin ni Brett ang mukha ni Judith. Hindi niya ito pinalampas para siya ay biruin, sinabi niya na dapat hinayaan na lang niyang makakuha ng mas mataas na marka si Judith kung ganito lang ang kanyang magiging reaksyon. Sinabi naman ni Judith na kaunti lamang ang kanilang lamang sa isa't isa. Sinabi ni Irene sa kanila na tumigil na dahil ipinapatawag na ang mga taong nakapasa sa pagsusulit. Alam ni Judith na nagbibiroan lang sila ni Brett, ngunit, hindi pa rin mawala sa kanyang isip na sa kanilang tatlo, siya ay may pinakamababang marka na nakuha. Dahil marami pa ring bilang ng mga swordsman ang gustong lumahok sa training duel matapos ang pagsusulit kanina, sinabi ng butler na magkakaroon sila ng tatlo laban ay Jet Frost, kaya naman inanyayahan niya sila na pumasok sa loob sa pangkat ng tatlo. Makalipas ang ilang minuto, ang natitira na lang ay sina Hiram at ang grupo nila Irene sa labas ng bahay ni Jet Frost. Dahil ang kanilang bilang ay 4, nilapitan ng butler si Hiram at inihayag niya ang sinabi ni Jet Frost na siya ay lalabanan niya ng mag-isa. Tumawa naman si Hiram nang marinig niya ito, dahil sa wakas binigyan din siya ng espesyal na pagtrato ng kanyang kaibigan. Tamang-tama naman at tatlo na lang sina Irene na natitira, ngunit, sinabi ni Brett na ito na ang kanilang chance, kaya't bago pa man magtungo si Hiram papunta sa loob. Nilapitan siya ni Brett at ibinulong ang kanyang mga plano, base sa reaksyon ni Hiram, mukhang wala namang masama sa sinabi ni Brett. Kaya naman pumayag si Hiram sa plano ni Brett at sinabing wag silang mag-alala. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na sina Hiram at Jet Frost sa kanilang training duel. At katulad ng inaasahan, ang nagwagi sa laban ng dalawang magkaibigan ay si Jet Frost. Kahit na natalo si Hiram, ikinagagalak naman niyang makalaban si Jet dahil mayroon pa rin siyang nakukuhang leksyon sa kanilang mga training duel. Sinabi naman ni Jet na wala siyang dapat ipag-alala, lalong-lalo na dahil siya ang gumagabay sa duelong ito. Ngayong tapos na ang kanilang laban, sinabi ni Hiram na isang grupo na lang ang natitira. Tuwang-tuwa naman si Jet nang marinig niya ito dahil gusto na din niyang magpahinga, ngunit bago pa man pumasok ang grupo nila Irene. Ipinaalam ni Hiram kay Jet Frost ang sinabi ni Brett kanina bago siya pumasok. Sinabi ni Hiram na ang huling grupo na papasok ay gustong makipagpastahan kay Jet. Sinabi ni Hiram na ang grupong iyon ay binubuo ng mga batang swordsman, gusto nilang makipagpastahan, na kung saan kapag sila ang natalo, handa silang gawin ang mga utos sa kanila ni Jet nang walang katanungan sa loob ng isang buwan. Ngunit kung sila man ang magwawagi sa laban, gusto nilang turuan sila ni Jet isa-isa sa loob ng isang buwan. Nang marinig ito ni Jet, hindi niya mapigil ang matawa dahil walang paraan para sa kanya na matalo sa mga batang swordsman na mga ito. Ngunit ang hindi alam ni Jet, ang mga swordsman sinasabi ni Hiram ay hindi lamang mga ordinaryong swordsman, kaya nang marinig niya na handang tanggapin ni Jet ang pastahan, hindi mapigil ang ngumiti ni Hiram. Sa sandaling iyon, nang magsimula na ang huling grupo na pumasok sa kanyang bahay, nagsimulang magsisi si Jet sa pagtanggap ng pastahan. Dahil sa isang tingin lamang sa huling grupo, bagaman mga bata pa sila, alam ni Jet na malakas sila at maaaring ituring na mga eksperto, nagreklamo siya sa kanyang butler kung bakit hindi man lang ipinaalam sa kanya ang impormasyong ito.
Ngunit lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Hiram. Sinabi ni Hiram sa butler na ang umiinom ng kanyang alak ng patago ay walang iba kundi si Jet Frost, kaya't itinago ng butler ang impormasyong ito kay Jet upang gumanti sa kanya para sa pag-inom ng kanyang alak. Pinasalamatan ng tatlo si Jet Frost sa pagtanggap ng kanilang alok, at isa-isa, ipinakilala ng tatlo ang kanilang mga sarili na sila ay mula sa ika-27 na henerasyon ng Cronus Swordsmanship. At umaasa sila sa gabay na kanilang matatanggap mula kay Jet Frost sa labang ito. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.